Magandang araw mga bata. Ngayon ay nasa lesson 4 na tayo ng ating aralin ngayong quarter 2. Ngayon bago tayo tumungo sa ating aralin, nais ko munang sagutin ninyo ang mga katanungang ito. So piliin ang letra ng mga bagay na tinutukoy. Longer object o mas mahabang object, A or B. Kung ang sagot mo ay A, tama ka. Taller object, alin ang mas mataas, A or B? Kung ang sagot mo ay A, tama ka. Piliin ang letra ng bagay na tinutukoy. Alin ang bagay or object nearer the apple? Alin daw ang bagay na mas malapit sa apple? Is it A or B? So ito ay letter B. Tama. Ngayon naman mga bata, piliin ang letra ng bagay na tinutukoy. So si Mario and Bea used their handspan to get the length of a ribbon. Si Mario daw at si Bea ginamit ang handspan nila para kunin ang haba ng ribbon. At ito yung resulta. So si Mario, nung sinukat niya yung ribbon, 3 handspan ang sukat o 3 dangkal ng kamay ni Mario ang haba ng ribbon. Samantalang si Bea, 5 dangkal ng kamay niya ang ribbon. O uulitin ko, pareho nilang sinukat ang ribbon na ito. Nung sinukat nila, si Mario, 5 handspan or 5 dangkal ng kamay niya ang katumbas ng ribbon. Samantalang si Bea ay 5 kamay niya ang katumbas ng ribbon. So may tanong tayo. No? Kaninong kamay ang mas mahaba? Kay Mario o kay Bea? Siyempre, ito ay kay Mario. So, paano po yung teacher? O baka malito kayo kasi mas maliit yung number ni Mario kaysa kay Bea. Ganito yung mga bata. Kapag ang kamay ay mas malaki, so mas konting bilang ng kamay lang ang kailangan mo para masukat mo ang isang bagay. No? At kapag maliit ang kamay mo, mas maraming kamay ka na magagamit. Dahil maliit nga lang ang kamay mo, so mas maraming bilang ng kamay ang lalabas. So kaya, ang mas maliit na kamay ay kanino? Tama, kay Bea. Ng distansya sa paligid ng mesa ng guro at ang lapad ng bintana gamit ang popsicle stick at sintas ng sapatos. So ngayon mga bata, may nakalagay dito na resulta na dahil syempre online tayo at hindi naman ito, wala kayo ding gamit dyan. Kaya ipapakita ko na lang yung resulta ng ginawa ko. So, yung distance ng around the table ng teachers, ibig sabihin yung kabuang sukat ng table. O, diba? Ito yung table. Ayan. I will draw here. Mare, ito yun. Ayan. Pagpasensya niya na yung drawing ni teacher ha. So, sinukat po ito. Ayan. Ito yung sinukat niya. Yan, 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 hanggang doon. So, sinukat yon at ang lumabas, number of popsicle stick ay 20. Nung ginamit naman ng shoelace ay 4. Ayun, width of the window. So, pag sinabi namang width, ito yung lapad ng window. Okay? O, example, ito yung window. This is the window. Ayan. So, ito yung width niya, lapad. Ito yung nasa ilalim. Okay? So, napag-aralan na natin ito noong nakaraan, di ba? Kung ano yung lapad. So, lumabas naman na 15 kapag popsicle stick ang ginamit at 3 naman kapag shoelace. Ay ang distance ng blackboard sa teacher's table. So, lumabas na 10 popsicle stick. Yan. Ang sukat noon, simula doon sa table ng guro hanggang sa blackboard at 2 shoelaces. Then height from the floor to the windsill. So 5 na popsicle stick and 1 shoelace. So gamit ang popsicle stick bilang non-standard, alin ang mas mahaba, ang distansya sa paligid ng mesa o ang lapad ng bintana? Kung ang sagot nyo ay ang distansya sa paligid ng mesa, tama kayo. Dahil kung yung ginamit natin yung popsicle stick, 20 to
samantalang ang lapad ng bintana ay 15 lang. Ngayon mga bata, nakuha ba natin ang parehong bilang ng popsicle stick at bilang ng sintas ng sapatos sa lapad ng bintana? Siyempre, ang sagot ay hindi, no? Hindi natin nakuha ang parehong bilang kasi ang popsicle ay 15 samantalang ang sintas ay 3, no? Yan. Bakit hindi magkaiba? Kasi magkaiba ng haba ang popsicle at ang sintas. So, mas mahaba yung sintas kaysa sa popsicle stick. Ano ang relasyon na nakikita ninyo sa pamamagitan ng bilang ng non-standard unit na ginamit at ang haba ng non-standard unit? So, di ba? Unahin natin yung 50, unahin natin yung 20. Kanina, 'di ba? Meron tayong 20 na popsicle stick at 4 na shoelace ang lumabas dun sa distance around the table. Yan. So, nung ginamit natin yung popsicle stick, kapag mas maliit na panukat ang ginamit natin, mas maraming lumalabas na bilang. Kapag naman mas malaki ang ginamit natin na panukat, mas umuunti ang bilang nakatumbas ng non-standard unit. Example, halimbawa, susukatin ko itong hugis na ito. So, gamit ang chalk. O, yan. Kunwari, ito yung chalk. Lalagyan ko na lang ng space para makita nyo, ha? At ito naman yung shoelace. Yan. Tsaka, ito. Ayan. So, mas mahaba yung shoelace. Nakikita nyo naman na mas mahaba yung shoelace. At dalawa lang yung katumbas niya. Samantalang yung chalk, mas maikli, pero 3 ang katumbas niya. So, kapag gumamit tayo ng mas mahabang panukat, mas maunti ang magiging resulta ng bilang. Kapag mas maliit yung ginamit nating panukat, mas maraming lalabas na bilang. Yan. So ngayon, mga bata, kapag ang mas mahaba na non-standard unit, buburahin ko lang, yan. Kapag mas mahaba ang non-standard unit, mas kaunti ang bilang nito na ginagamit upang makuha ang haba ng isang bagay. Halimbawa, si teacher nagsukat ng mesa. Tapos, sinukat din ng aking mag-aaral. So, mas maraming lalabas na bilang sa aking mag-aaral sa kamay niya dahil mas maraming beses susukatin ng kamay niya ang mesa dahil mas liit ang kanyang kamay. Samantalang kung si teacher, mas maunting bilang lang ng kamay dahil mas malaki ang aking kamay. So, alin sa dalawang non-standard unit ang mas angkop na gamitin sa pagkuha ng sukat ng distansya sa paligid ng mesa ng guro? Popsicle stick ba o shoelace? So, syempre, shoelace yun. Bakit? Kasi kung malaki kasi yung susukatin natin at mas mabilis tayong matatapos kung mas mahabang panukat ang ating gagawin kagaya ng shoelace. No? So, magtatagal tayo kapag popsicle stick ang ginamit natin, panunukat. So, kung pwede naman yung mas malaking panukat, mas maganda para mas mabilis tayong matapos. Yan. So, para sa mas mahabang sukat, gumagamit ng mas mahabang non-standard unit. Kung ang susukatin nyo ay pinto, pumili kayo ng pinakamahaba na kakasya dun sa pinto bilang panukat. At kung maliit naman ang inyong susukatin, pumili kayo ng mas akmang maliit na bagay para sukatin yung haba ng maliit na bagay. Okay, halimbawa, susukatin nyo ang pencil case, o ano bang gagamitin nyo? Shoelace or paper clip? O syempre, paper clip kasi maliit lang yung pencil case. So ngayon naman, nagkaroon tayo ng pagsasanay. Alin kaya ang tamang gamitin na non-standard unit sa pagsukat ng haba ng notebook? Paperclip ba o arm span? Kung ang sagot mo ay paperclip, tama ka. Mas akmang gamitin ang paperclip na panukat kaysa sa handspan kasi sobrang laki ng handspan. Sobra-sobra siya ito para sa notebook. Kasunod. Alin dito ang akmang tamang non-standard para sukatin ang blackboard? Ito ba ay Crayola or shoelace? Kung ang sagot mo ay shoelace, tama ka. So shoelace, dahil malaki-laki ang blackboard, shoelace ang pinakamabilis na paraan para sukatin ito.
Ngayon, height of learner o height ng kaklase mo, gusto mong sukatin. Alin dito ang gagamitin mo? Matchstick o posporo or handspan? Kung ang sagot may handspan, tama ka. So, napakaliit ng posporo. Ang tagal nyong matapos bago nyo masukat ang height ng inyong kaklase. Next, cabinet. Ito ba ay handspan or paperclip? Siyempre, handspan pa rin. So, masyadong maliit ang paperclip para sukatin ang cabinet. Cellphone. Armspan or matchstick? Siyempre, matchstick, diba? So, kapag yung armspan ang ginamit natin, sobra-sobra pa ito. Ngayon, ipinapakita dito, tingnan nyo ang table. Yan, ipinapakita ng talahan na yan ang mga sukat at haba ng distansya gamit ang handspan ni Ana. Ayusin ang mga sukat mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamalaki o sa pamamagitan ng pagsulat ng kaunting letra sa mga blankong bilang. So, iayos nyo nga daw ito. Ano kayang letter ang mauna? Simula sa pinakamahaba hanggang pinakamababa hanggang pinakamahaba. Pinakamaikse papunta sa pinakamahaba. O, uunahin natin ang shortest. Alin ba ang shortest dyan? A, B, C, D. Tama, B. Alin ang kasunod na shortest? Pangalawang shortest. C. At ano naman ang sumunod? A. At ang pinakamalaking number ay D. So, B, C, A, D. O, sige na. Magkaroon tayo ng paglalahat. Maaari ba tayong gumamit ng kahit na anong di karaniwang unit upang sukatin ang haba ng 3 o higit pang bagay? Opo, pwede yun. Hanggat pwedeng gamitin nyo na panukat doon dahil kung ito ay malaki, syempre malaking non-standard ang gagamitin. Kung ito ay maliit, malaking non-standard ang gagamitin. Paano natin ginagamit ang non-standard sa pagsukat ng haba o distansya? Paulit-ulit nating inilalapat ang non-standard mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo nang walang puwang o pagsasapaw. So, dapat ganun pag nagsusukat ng non-standard para at least medyo accurate siya, diba? Ano ang dapat nating tandaan kapag ihahambing ang haba ng 3 higit pang mga bagay o distansya? O, dapat nating gamitin ang parehong non-standard sa pagsukat ng mga haba o distansya upang maikumpara ito ng tama. So, paano natin pipiliin ang mga angkop na di karaniwang unit or non-standard na unit? Siyempre, tandaan nyo mabuti ito. Para sa mas malaking haba o mas malaking bagay, gumamit kayo ng non-standard unit. Kung maliit lang naman ang susukatin nyo, edi pumili kayo ng maliit na standard unit. Okay, o, sige nga. Para sa ating pagtataya. Nais kong piliin ninyo lamang ang non-standard unit upang sukatin ang sumusunod tulad ng nitong mga nasa larawan. So, isulat ang letra ng tamang sagot. Height of desk span. Ito ba ay A or B? So, kung ang sagot nyo ay height. Letter, ayan. So, letter A, pencil. Next. Distance across the room. O, syempre, ito ay arm span. Ayan. Next, length of pencil. O, pencil lang ang susukatin. Paperclip or crayon? Okay, so ito ay shoelace o crayon pala to. Shoelace o crayon? Siyempre, crayon ang gagamitin natin. So, ngayon naman, ilang handspan ang sukat ng cabinet? So, ito ay 10. Nakikita nyo naman, 10. So, alin naman sa sumusunod na bagay ang may maikling sukat? So, ang pinakamaikli dyan ay letter B, width of a. Yan. At dito nagtatapas ang ating lesson ngayon, lesson 4. So, hanggang sa muli, paalam!